Ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Yes, sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero sir, suntukin ko siya sa mukha, kung makita ko siya, sinungaling yan. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Hindi naman sa Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either dun sa Quad Committee o sa Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling yung yan. Okay. May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon? Pwede na din patawag. Pwede. Pero it's not my priority, ha? Kasi mag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko lang ganun eh. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-chair? Ako. So, nakakahiya. Hindi ako ganun klaseng taon, kakahiya yan. Kung sa Quad po, dahil invited po kayo ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo? Wala akong interest at never ako mag-attend dyan, kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Paano kung maniwala dyan sa Quadcom na yan? Senator, if I may ask, sir, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last few years? The only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa AIDJ. Dahil nung hearing nga, you can just imagine kung gaano ka sinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwalaan ko si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya si Kerwin. Sinabi niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa AIDJ. Kinumpronta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, Sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yon. Pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila ng Espinido na pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya hindi yan tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki rin siya na sinungaling siya. At talagang sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Sir, so you're saying, sir, that... Bakit ako yes, sir. Bakit ko siya didiktahan na sinong i-implicate niya na that's none of my business. Si PNP ako. Hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, no, Senator. Tungkol dyan? Yes, sir.
Yes. Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the Yeah. committee that you attended? Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung mga kaso niya na-dismiss at tumatakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera, pag manalo yan, mag-mayor yan uli doon. Kawawa ang Albuera. Pero di ba Magiging drug, kuanan mo yan. Pero di ba Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Hindi lang siya alis drug lord talaga. Yeah. Oh. Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that case. Kasi ang naghawak ng kaso niyan, ang nag-develop ng kaso ni De Lima ay DOJ. Wala pa kailan ang PNP doon. Ang papel ng PNP, mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si De Lima. Pero ang pag-case build up, wala pa kailan ang PNP doon. DOJ, direct nagtrabaho noon. Senator, may balak ba kayong habulin si Kerwin? At least for perjury, kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator De Lima, baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga, na sinet up daw siya, na frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan? Tinuturo kayo Sayang na panahon ko dyan sa kaso-kaso. Hindi man hindi man ako ganun kasing tao. Mahilig ko file ng kaso. Hindi yan, that's none of my business. Kaso-kaso. Oo. Sen, kasi ganito po, of course, it's one person's word against the other. He's a confessed drug lord and you're a former PNP chief and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? Did you tell anybody about it after it happened? After umamin ni Espinosa na nagsinungaling lamang siya? Nag-usap kami doon. Nandun si General Pero. Hindi ko ma-recall kung sino kasama ko doon. Nag-usap kami. Nung tinanong ko siya. Hindi ko na wala. Basta ang alam ko nandun si General Pero. Yung AIDG director. So may testigo po kayo, in other words? Ha? May testigo po kayo. May nakasaksi, may nakarinig ng pag-amin ni Kerwin. Meron nakarinig doon. Meron nakarinig. Hindi naman kami nag-usap na kaming dalawa lang. Doon man siya kinausap ko sa kulungan niya. Okay. Sige, sir. Pero, Senator, kumusta naman yung kampanya niyo? Kasi lumiit yung partido niyo eh. Okay naman ba? Kumusta yung pag-ikot sa Pilipinas? How is your campaign going? Sige lang, Ami. Kuwan lang ito. Guerrilla campaign ito. Guerrilla campaign. Sige lang. We will survive. Kaya yan. Ano po sabi ni President Duterte? Ano pong sabi? Ganyan, lumiit yung partido. Normal, expected naman talaga yan sa Philippine politics. Wala ka naman makita partido na in power na hindi liliit after mag-exit from power ang pinaka-head ng partido. Normal yan. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay natin dito. So all we have to do is to adjust in order to survive. Okay. Sir, maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Thank you for joining us this afternoon. Thank you. Thank you, Salamat Senator. Thank you. For taking our call. Salamat. Thank you.